Kamakailan lang, ang rising star ng Starlight Entertainment na si actress Jiang Yue ay nasa gitna ng iskandalo. May mga ulat na nagsasabi. Nambubuli ka raw kay Sunyaw. Bakit ayaw mong harapin ang mga paratang? May chismis na ginamit mo raw ang mga investor para sa pabor. Tapos pinatahimik si Sanyaw. May komento ka ba? Walang komentaryo. Paraan po, mga kaibigan. Jiang Yue. Isang has-been ka na lang. Kapag hinawakan mo si Yao, gaganda ka pa ba niyan? Sinong matanda ang tinutukoy mo? Lumalampas ka na. Paano mo ko tinawag na matanda? Maliwanagan tayo. Sa 10 taon kong karera, hindi ko kinainuman ang kapwa. Parang nakita ko na yan. Sino ba yan? Si Jiang Yue, ang kontrobersyal na artista na nahubdan sa paggamit ng pabor sexual at pananakot sa katrabaho. Hoy, Kie, kung gusto ng tatay mo na tumigil sa pagkaabogado at sumali sa negosyo, bakit di mo sakyan tong kaso? Gagaling pa ang imahe mo sa mata ng tatay mo. Astig, di ba? Ilang beses ko na ba? Kailangan ulitin to. Hindi ako nambubuli. Ni minsan, hindi kailanman. Kakaiba na to. Paumanhin sa lahat. Paraan po. Teka, magpaliwanag ka. Umalis na tayo. Ayokang katrabaho ang. Mga pakyot na walang utak. Ay, Wiwi. Anong ginagawa ng iye? 2 linggo nang walang usat. Bakit di pa to naaayos? Wei, kilalanin si Chairman Xiao. Galit siya sa'yo. Tamad na ang team mo. Si Oxinji, sunod-sunuran, nagpapakalat ng fake news. Para ma-pressure ako, hindi ako susuko. Panaginip mo yan. Tapos na ang mga pabor. Malinis ang karera ko. Si Oxinji, sunod-sunuran ka lang. Ng mga amo mong korporasyon, nagpapakalat ng peking chismis. Para makatumba ako. Hindi mangyayari yan. Wiwi. Anong pinagsasabi mo? Paano ako magbabalak na saktan ka? Anong pagtanggi-tanggi pa yan? Wiwi. Hindi mo ba nakikita ang nararamdaman ko? Tunay ang pag-ibig ko sa'yo. Bakit kita sasaktan? Hindi ako tangang dalagang pasisilaw sa... Di ubra sakin mga pakulo. Jiang Yue, kaya kitang gawing bituin. O ibagsak sa putikan. Walang pagsipsip sa mga investor. Walang pakikipagplastikan sa sponsor. Paano ka mabubuhay sa showbiz? Ano ba talaga ang gusto mo? May salo-salo mamayang gabi. Kung dumalo ka, ayusin ng inay ang pangalan mo agad. Si Oxinji, matatapos na kontrata natin. Maghihintay na lang ako. Jiang Yue, sa mga susunod na buwan, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Jiang Yue, magaling kang magsalita. Pero bukod sa pagiging artista, ano pa ba kaya mo? Na-freeze ang company card. Kape at cake na lang muna ang may offer ko ngayon. Okay na yung maliliit na cake. Masasarapan naman ako dyan. Jiang Yue. Bully. Walang hiya. Leyes sa showbiz. Leyes sa showbiz. Leyes sa showbiz. Leyes sa showbiz. Bakit siya na naman? Bakit hindi niya maprotektahan sarili? Teka, bakit ko pa alalahanin ang isang estranghero? Attorney Chief, handa na ang kape ninyo. Ipainit yan. Dahan-dahan lang sa pag-inom. May abogado. Alert! Mamatay ka na.
Ayon sa Kodigo Penal Artikulo 234, ang sinumang sadyang mananakit 3 taon ng parusa. Gusto nyo bang ipaalala ko na ang pang-aabuso sa livestream may mga alituntunin sa sentensya ng mga kasabwat? Kunin ang surveillance footage ng mga mukha ng mga nambastos. Kumpletuhin ang record. Umalis kayo sa loob ng 3 minuto o tatanggap kayo ng abiso mula sa Zhao Yu Law Firm sa inyong mga opisina. Alis na. Lumabas na kayo. Ang pogi ng lalaking to. Tingnan mo yung malapad na balikat, manipis na biwang, firm na puwet, at ang mukha niya. Teka. Parang kilala ko yung mukha. Sandali, Kiyu. Kiyu, gusto kita. Naku. Epekto lang to ng lagnat kaya natutuyo mga mata ko. Ikaw ba si Jiang Jiang? Kiyu, kahit ayaw mo sakit, bigyan mo naman ako ng sagot. Ayaw ko sa'yo. Sa susunod na may susubok manakit sa'yo, tumakbo ka sa mga walang taong lugar. Iwasang madamay ang mga inosente. Tama ba ako? Gantimpalang Jiang. Si Attorney Chi nga ho ba? Salamat sa pagtulong ninyo kanina. Dahil sa gulo ng tao, nabigla talaga kami. Walang problema. Kung kailangan nyo ng tulong, hanapin nyo ako sa Zhao Yu Law. Pero premium ang singil ko. Teka. Sabi niyo po. Ano mang problema, pwedeng dalhin sa inyo. Totoo ba yan? Naman, Eh di ako na magiging assistant mo. Dahil sikat kang abogado, marami kang pera, di ba? bakit kita kukunin? Ako. Hoy. 3 beses na gantimpalaan. Sikat na aktres ito. Kung ako ang magiging assistant mo, lalo kang gaganapang sikat. Prestigyo. Pero nagkakaganyan ka pa rin. Paumanhin, may pupuntahan na ako. Sandali. Makinig ka. Bumagsak na ang karir ko at wala na akong pera. Kiyu, may utang ka sa akin. Hindi kita hihindihan. Punta ka sa reception. Kung seryoso ka, magpakilala ka sa IRI bukas. Salamat. Abogadong sikat. Walang anuman. Hanggang bukas. Magandang umaga, Attorney K. Ganito ka ba laging manamit para sa trabaho? Anong problema? Ayon sa dress code ng reception namin, sa film company, ganito talaga. CJ, Lilvek. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat. iwan mo dito. Kiyu. Ito si Kisi Zhou, ang kumpanya ni Easy Zhu, espesyalista sa puting sapatos. Sobrang ganda talaga, sigurado ako. Yung mga sapatos nila, gawa sa premium na tela. Puno ng pera. Puno ng pera. Bumalik si Kiyu. Anong ginagawa mo? Dinidiligan ang puno ng pera. Gamit ang mainit na tubig. Hindi naman mainit. Pinalamig ko muna. May nagawa ba akong mali? Binibining Jiang. Nagtataka talaga ako. Lakas ng katawan, walang utak. Nakatulad mo. Kung paano ka nakasurvive sa mga nakaraang taon, di marunong mag-file, kopya, o scan ng dokumento. Nagkakamali ng meeting rooms sa mga opisina. Hindi mo ba naisip na mag-upgrade ng basic na skills? Hoy, hindi ako naturuan nito mula pagkabata. Lahat sinasabi sa akin. Kailangan ko lang umiti at magmukhang maganda. Buong araw akong umingiti mula umaga hanggang gabi. Naninigas na mukha ko. Ngayon naman pinagagalitan mo ako.
Turuan mo ako kung di ko alam. Bakit iniinsulto mo pa ako? Yung panalait Ang kailangan ko ay receptionist na nagpapabilis ng trabaho, hindi yung palaging nagkakaproblema at pabagal sa akin. Prima donna. Kiyu. Sobra ka na dahil lang nag-confess ako sa'yo noong high school at nagkagusto. Huwag mong isiping pwede mo apurahin ng ganito. Nakagusto ka sa akin. Kumusta, Senior K? Salamat sa pagtanggi sa pag-amin. Nagustuhan mo ba ang pamamaalam na regalo? Tandaan mo ito, Senior K. Hindi nagbibilang ng utang ang magaganda. Ay, naalala ko na. May inilagay ka sa kape ko. Pinagkara ko ng paulit sa final suite. Naging dahilan ng pinakamababang grado ko. Hindi ba? Wala akong alam dyan. Saka, ikaw naman ang umiinom ng todo ng kape. Wala akong kasalanan. Paano niya naalala to? Sabihin mong espesyal na timpla. Kahit lason pa yan. Iinumin ko pa rin lahat. Ang imbitasyon sa galang pangkawang gawa. Tapos na ang mga araw ko bilang undercover na actress. Kung gusto mo akong makita ulit, manood ka na lang sa tsihi. Paalam na. Lolo. Naalala ko magkakaroon ng charity auction sa mga artista. Akala ko ayaw mong pumunta. Pinapupunta mo pa ako mismo. Nagbago na isip ko. Bakit pa maghintay? Ngayon na, pagsamahin na lang kaya natin sa huwag na lang. Hindi na ako sasama. Wey, yung painting ng nanay mo, totoo bang isasubasta ngayong gabi? Sumasabog na ang mga iskandalo mo. Huwag ka nang gumawa ng good. Huwag kang kabahan, manager. Magpapakabait ako. Pangako. Walang gulo ngayon. MS, Jang. Ay, pasensya na, MS, Jang. Mukhang ang kamay ko ay nadulas ng hindi sinasadya. Pero muli, bilang reyna ng mga palihim na deal, ang mahuli sa publiko, nabasa ang itsura, ay hindi ka dapat mabahala. Ha? Oops! Nadulas din ang kamay ko. Tunog ng splash. Miss Sun, nakikipaglandian sa Frosty. Sa publiko. Lumang gawi. Jacqueline, baliw ka. Sunyaw. Alamin mo ang lugar mo. Sino sa tingin mo ang sinisigawan? Nabalitaan ko ang tungkol sa paglabag. 352 yen milyon na multa. Paano ka makakaligtas dito? Iligtas mo ang awam. Inaasikaso na ng abogado ko. Oh, at narinig ko. Bumaba ka na sa pagiging receptionist ngayon. Ang minimum na sahod ay bagay sa iyo. Sira na ba? Huwag kang mag-atubiling magpahiram sa akin. Kiathe. Mayamang babae tulad mo. Dapat mag-donate ng hindi bababasa. Japanese yens 100 milyon ngayong gabi. 100 milyon. Sabi ng inaasahang patay gutom, ang kapal ng mukha mo. Papatanggal kita sa boss mo. Ituring mo na ang sarili mong wala na. Gusto mong mag-usap? Ito ba ang ideya mo ng kawanggawa ng celebrity? Si Imas Jayang ay kumikilos ng may lubos na profesionalismo. Ang alitan niya sa iyo ay nagsasalita ng marami. Malinaw na ginalit mo siya. Mag-sorry ka. Ngayon na. Ako. Sinalakay niya ako. At dapat akong humingi ng tawad. Ito ay walang katotohanan. Kung mayroon kang ebidensya, magsasampa kami ng kaso. Hayaan mong ipakilala ko. Kiyu Zhou Law Firm. Abogado ni N.S. Jayang. Siya rin ang personal na abogado ni Jiang Yue. Tara na. Ako na ang bahala. Ikaw pala ang bagong boss ni Jiang Yu. Isang maamong babala, huwag kang makikisawsaw. Ngunit nakalimutan ko. Sa mga kagawian ni Sister Yue sa kama. Malamang ikaw ay isa na namang biktima niya. Wala kang kwentang tao. Una mong binaboy ang pangalan ko sa peking harassment videos. Ngayon ito pa? Paninirang puri. Pagsisinungaling.
Sister Yue, ang mga paratang na ganito kailangan ng matibay na ebidensya. Tandaan mo ang kasabihan, ang sikreto ay mananatiling libig. Kapag patay na ang daga, Ikaw, Miss Son, ang buong usapang ito ay na-record na. Pagkita na lang tayo sa korte. ikaw. Nasaan ang aking assistant? Halika rito ngayon din. Ayusin mo ang mga damit ko. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang tagapagmana ng Key Conglomerate, si Kiyu. anong dahilan ng pagpunta mo dito? May kliyente akong makikita malapit lang. Ganun ba? Huwag mo akong istorbohin. Pupunta na ako sa auction. Paalam, Huwag kang gagalaw. Susunduin kita mamaya. susunduin mo ako. Bakit mo gagawin yon? Nagmaneho ako papunta dito. Pwede tayong maghatid. Para may panggasolina naman ako. Ang bait mong kasama. Sige na nga. Sunduin mo na ako. Driver Kai. Hoy, hindi ba ito si MS, Yue? Bakit nakaupong mag-isa sa sulok na ito? Ay, nakalimutan ko. Wala ka ng pera ngayon. Walang pera, walang problema. Kilala ko ilang mayayamang lalaki. Paano kung ipakilala kita sa kanila? Hindi na kailangan. Nakakasukot ka. Maligayang pagdating sa amin. Okay siyang bilihan. Mangyaring maupo na kayo. Salamat sa lahat ng mga panauhi at mga sa mezzanine sa pagdalo sa okasyong ito. Unang loteng i-anunsyo, Brasal na Jade ng Dinastyang Qi. Simula sa 300,000. Tandaan ang mga loteng gusto ni Wei. Bilhin lahat ng gusto niya. Naiintindihan ko. 800,000. May mas mataas pa ba? 800,000 unang tawag. 800,000 pangalawang tawag. 800,000 na benta. Mapupunta kay Yi Huang ang loteng ito. Susunod, pinturang Spring Orchid. Huling likha ng aking ina. Ang Spring Orchid painting na ito ay likha ng isang yumaong alagad sini. Panimulang tawad, 100,000, 50,000 ang dagdag bid. 1,000,000. 1,000,000. 1,000,000 para sa basurang ito. Nagsimula sa 100,000 tapos milyon agad ang tinaas. Para sa isang di kilalang amateur na pintor. Sobrang yaman, kulang sa utak. 2,000,000. 3,000,000. 3.5 milyon. 4,000,000. 5,000,000. Huling ari-arian ko. Sakla pa lang sa 5,000,000. Kailangan ng utang para sa susunod. Anong gagawin ko? MS, Yue. Bakit huminto sa pagbid? May problema ba sa pera? Paano kung pahiramin kita? Hindi. Lagpas na sa budget ko. Ang halaga ng pinturang ito, pambayad lang sana ng mga aklat para sa paaralan. Pero dahil sa inyong lahat, daan-daang bata, magkakaroon ng bagong paaralan. 0 milyon. 10 milyon. 10 milyon, agad-agad na ganito kataas ang taya. Sinong gumagawa niyan? Ganon ba talaga kababa? Paano na ang ibang mananaya? Ang lakas ng loob, ang bidder. Yung boses na yun, si Kiyu kaya. Binatang Ginoong Huang. limang milyon. 20 milyon. 25 milyon. 30 milyon. Ganyan ba talaga kababa to? Ganito na ba kataas ang presyo? 35 milyon. 40 milyon. 40 milyon. Umabot na sa 40 milyon. 50 milyon. Ganito na ba kataas ang halaga? Ito. Karapat dapat ba to? Milyon-milyon ang pinag-uusapan. Hindi na importante. Taasan mo pa, Ginoong Huang. Ipakita mo ang tunay mong kakayahan. Gamitin mo ang yaman mo. Durogin mo ang kalaban. Ikaw. Ginoong Huang. Ikaw ang pangalawa sa pinakamayamang pamilya sa Haicheng. Binata, naniniwala ako sa'yo. Umalis ka na. Tumingin ka nga sa salamin. Sa mukha mo, di ka katumbas ng milyon sa akin. Akala mo ba tanga ako? Ginoong Huang.
Huwag kang aalis, Ginoong Huang. Jiang Yue, bakit mo ako inaasar? Nagtatalo na silang lahat, ikaw walang ambag. 50 milyon, unang tawag. 50 milyon, pangalawang tawag. 50 milyon, pangatlong tawag. Nabenta. Binabati namin ang misteryosong bidder sa pagwagi sa Spring Orchid Painting. Yung bumili ng painting ng nanay ko. Siya talaga. Jiang Yue, star ka daw. Pero sa charity event na to, walang kahit piso ang ambag mo. Mukhang, wala kang pera talaga. Tumigil ka nga, ikaw ang pinakamaingay dito. Ngayon, aking inihahayag ang 3 pinakamalaking donor mula sa charity auction ngayong gabi. Ikatlong pwesto, Director Chen, 29.8 milyong yuan. Ikalawang pwesto, Lean Corporation, 31 milyong yuan. Unang pwesto, MS Jiang Yue, Sandali, Yue Jiang. 50 milyong yuan. Paano? Hindi naman siya nagbid. Sino ang nasa likod nito? Nakaupo lang siya kanina. Napakalaking halaga. Imposible. Wala siyang biniling artwork. Ang misteryosong buyer, si Chiyo, binatang Master Chi, ang bumili ng Spring Orchid sa ngalan ni MS Jiang. Ang lahat ng kita ay nakapangalan sa kanya. Si Master Chi yan. Hindi niya alam, ang tunay niyang pagkatao, ang ahas na yan, gumagamit ng ganda, para manulsol ng investor. Miss Son, bakit hindi mo tingnan ang nakalalasong dila mo? Ikaw. Ang EI guest, si Master Qi pala. Kaya pala protegida ng pamilyang Qi. Eksakto, hindi siya. Walang kalaban-laban na artista, may backer siya. Sinasandalan niya, ang isang tao, na hindi niyo kayang labanan. Tama na, sa logic mo, lahat ng nanliligaw sa'yo, sugar daddy na. Ang lakas ng loob. Fan lang ako ni MS Jiang. Wala nang iba. Master Kai, ang painting nyo. Salamat. Sinusubok ni MS Jiang bawat papel ng may profesionalismo na karapat-dapat sa respeto. Ang ganitong dedikasyon ay dapat protektahan sa paninirang puri. Huwag kang magpanggap, alam ng lahat na, nagpapakantot para umangat. Binibining Son. Noong nakaraang buwan habang nag-FIFA, 27 araw kang absent para magbakasyon sa mga sugar daddy mo, ipapakita ko na ba ang itinera? Ano? Una kong bala, siya ang gawing bida sa bagong pelikula ko, ngunit ang mga babaeng walang etika ay dapat iwasan ng industriya natin. Sandali, Kung ganon ang sabi ni Director Chen, sisiguraduhin namin masusing suriin ang moral ng mga artista. kayong. Hindi totoo. Exact, mahalaga ang moral na ugali. Dati malinis ang imahe niya. Sino ang aakalain? Ang iskandalong ito, Binibining Son. Pakiliwanag nga, ilan ang sugar daddy nung nakasama mo? Ano? Kung inosente ka, magpaliwanag ka na. Pwede ka, palinisin ng netizens. Tumahimik ka. Tignan nyo, hindi mo matanggap ang kahiya. Formal na okasyon ito. Tigilan ang pag-feel. Pangahas kayong gumulo dito. Patayin ang mga camera. Itigil ang pagre-record. Patayin lahat ng equipment. Pagbabayaran ninyo to, mga camera. Click-click. Di ko inakalang ganito siya. Hello, Mr. Xiao. Sinira ni Jiang Yue ang karera ko. Sira na ang imahe ko. Tumakas din si Young Master Huang. Magtiis ka muna. Ginamit lang niya ang koneksyon niya para akitin si Q. Kaya mo rin ito. Bukas, gagawa tayo ng assault case. Gawin nating malaking ito. Kunin mo si Q bilang abogado. Tandaan, magdamit ka ng malalim na neckline. Naiintindihan ko, Mr. Xiao. Sisiguraduhin ko, makuha si Master Chi. Si Sun Yao ay kasabwat ni Xiao Xinji. Ako ang target nila. Ang pangunahin natin ngayon ay kumuha ng ebidensya para mapatunayang inosente ka. Sisiguraduhin natin makahakbang ka ulit ng marangal. Ngayong gabi, maraming salamat. Hindi ko alam, hair ka pala ng pamilyang Qi. Akala ko kasi, sa paghihirap makatayo ng mataas at makasabay sa'yo.
Kamakailan lang ako bumalik sa pamilyang Ki. Noong bata pa, nagkabuntis ang tatay ko sa kabit, at nagkaanak sa labas. Tumakas kami ni nanay sa pamilyang Ki. Hanggang mga nakaraang buwan, nang mamatay sila sa aksidente. Natuklasan ng patriarka, hindi pala niya kadugo yung anak, kaya pinauwi niya ako. Kaya, nakilala mo na yung peking kapatid. Hindi. Walang saysay din naman. Pero ikaw, mukhang mabibigo ang comeback mo. Pupunta ka ba? Bukas sa trabaho. Gusto kong tikman to. Kausap kita. Huwag kang titig ng titig. Magmaneho ka ng maayos. Magmaneho ka. Pasensya na, boss. Nagkamali ako noon. Ngayon, magpapakabuti na ako. Para hindi ka magkagulo, simula ngayon, personal assistant na kita. Ako. Nakuha ko na. Hindi kita bibigyan. Isa pa. Pag lumiban ka, kaltas 500 sa'yo. CJ, At, ang pangit, ng salamin mo sa'yo. akala mo ang galing-galing mo. Hintayin mo ang comeback ko. Attorney Chi, gusto kaming kuhain ni MS, son, para sa kaso niya, labang sa panghaharas ni Lin Hauran. Hindi ako kumukuha ng artista case. Attorney Chi. Attorney Chi. Ako to. Attorney Chi, nagdaramdam ka pa ba sa akin? Tulungan mo ako. Attorney. Ha? Aba, si Emerson pala. Saan ka napadpad nitong mga nakaraang araw? Nawala na ba ang tibay? Pok. Emerson, unahin niyo ang legal na mga panganib. Attorney Xia, samahan mo siya palabas. Jiang Yue. Magbabayad ka rin ito. Kumusta yon, boss? Magaling ba ang performance kanina? 9 puntos. Medyo natapon mo ang sa. Attorney Chi, pinakamalaking kliyente natin ang humawak sa kaso ni Sun Yao. Kaya kailangan mong tanggapin ito. Ibig sabihin, wala kang choice, kundi gawin ito. Attorney Chi, tulungan niyo po ako. Itong si Lin Hauran ay patuloy na nang haharas sa akin. Sikat na celebrity siya. At walang panat ang mga fans. Natatakot na ako, hindi ko na kaya. Susuko ka na ba? Ate Yue, nandito ka para pagtawanan ako, no? Alam mong hinaharas niya ako. Pero natutuwa ka pa. Tama na. Huwag kang ang standard procedure lang. Kung feeling mo may sayad ka, nandyan ang hospital sa Ikaw, Kay. Shili, tingnan mo si Jiang Yue. Ganito ba siya makisama sa mga kliyente? Shili, wala ka bang pinakakaunting pagiging patas? Sa palagay ko, tama ang punto ni Ast. Jiang. Emerson, nasayang na ang sapat na oras ko. Talakay na natin ang negosyo. Hindi kikilos si Young Master Chi. Naglalandi sa harapan ko. Walang hiya kayong dalawa. Pahihinugin ko yung mga ngisi. Jiang Yue. Tumingin ka sa sarili mo. Luma na ang mukha mo. Walang utak. Walang pinag-aralan. Amang sag-apa sa sugal. Akala mo ba, mananatili si Chiyo kung malaman niya ang totoo sa'yo? Di tulad mo, iba ako, bata, maganda,
Graduate ng prestihiyosong universidad, ang sino mang matinong lalaki. Ako ang pipiliin kesa sayo, halatang halata, kung sino ang mas karapat-dapat. Tapos ka ng magdrama? Umalis ka na. Ikaw, Jiang Yue. Masyado akong naging magalak, pero patuloy mong inaabus. Akala mo hindi ako magagalit sa pang-aapi mo. Sana magpakalma ka. Ate Yue. Nagkamali ako, hindi ko na uulitin ang sugal ng ama mo. Mukhang hindi pala kaya magpanggap ng lahat. Dapat sinampal ko na ng 2 beses. Ako pa ang nag-ayos. Attorney Chi. Wala itong kinalaman kay Yue. Pero ngayon, masakit talaga ang mukha ko. Anong nangyari? Gaya ng nakita mo. Ako ang nanapok sa kanya. Bakit mo siya sinaktan? Kasi hinila niya ang buhok ko. 30,000 ang gastos ko sa pangangalaga ng buhok na to. May kasalanan talaga si Ast. Jiang. Bilang asistente ko, hindi dapat siya bastos. Ako, Kung mananapok ka, ihatid mo muna sa kwarto. Attorney Chi, paano mo nagawa to? Emerson, nakalimutan mo na ba? Mula pa sa charity auction, alam ko na ang tunay mong pagkatao. At saka, ayaw ko sa pagpapanggap na green tea. Mas gusto ko ang kape ni Ast. Jiang. Attorney Chi, huwag kang padala sa kanya. Mukha man siyang disente. Ang tatay niya'y sagapa sa sugal, lubog sa utang pamilya nila. Lumapit siya sa'yo, para lang sa pera. Emerson, wala akong oras sa drama mo. Itutuloy mo ba ang kaso o mag-areglo? Ako, may mga dapat asikasuhin. Paalam. kitang-kita mo ba? Attorney Chi, halatang may kasalanan siya. Mag-ingat ka. Ako. Walang utak, walang pinag-aralan. Tatay pa'y lasinggo sa sugat. Emerson, ang paninirang puri, may legal na parusa. Pagkatapos ng kaso mo kay Linhauran, ikaw naman, ang aatupagin ko. Pag-uusapan ng maayos. Jiang Yue, bukod sa lumang mukha mo, ano pa bang meron ka? Walang utak, walang pinag-aralan, at isang sagapang tatay. Tatay, di na ako makalakad. Ano ng problema, iho? Pagod na ako. Pwede mo ba akong kargahin? CJ, kakargahin kita. Okay ka na ba? MMHMM. Tara na. Ibigay mo ang pangmatrikula. Kailangan kong swertihin. Sige, patayin mo ako. Kahit patayin mo ako, hindi ko ibibigay ang pera. Makakapagkolehiyo ako. Gusto kong umangat sa buhay. Sige, patayin na kita. Pagbibigyan ko ang hiling mo. Okay lang yan, Jiang Yue. Kahirapan mo ng iba, dapat kang magpahalaga sa sarili. Ano naman kung di nakapagkolehiyo? Kapag nakapag-ipon na tayo, mag-aral tayo sa abroad. Hindi lang bachelors. Kukuha tayo ng masters, pati Gusto mo ng sa kakayahan ng utak. Mahirap yata. ako. Sa susunod na manapak ka, gamit ka ng gamit. Huwag mong dumisan ang kamay. Ikaw, hindi ka galit sa akin. Mukha ba akong tao na di nakikilala ng tama? Eddie, yung sinabi niya tungkol sa tatay. Lahat may nakaraan. Tandaan mo lang. Assistant mo na ako. At Jenny Wei, ang galing mo. Hindi maitatanggi yan. Bawasan ng 500. Ano? Karahasang pantrabaho. Di patas yan. Pero, siya ang nagsimula at... Saka, sinong nagsabi? Maliit ang utak ko. Kiyu, sabihin mo na, sino ang tinatawag mong tanga? Huwag mo akong maliitin. Makinig ka sa akin. Noong prime ko, ako'y...
Ano nga ba? Ako pala'y, dati, champion sa debate. Lanan. Ang galing. Kahanga-hanga talaga. Ngiti ba siya? Ginoong Xiao. Si Chiyo'y di tumutugon. Sinubukan kong akitin, pero di bumigay. Kung di ubra ang patutsada. Gamit tayo ng mas matindi. Anyayahang maghapunan. Lalagyan ng inumi. Sa espesyal mong kakayahan. Madali tayong makakakuha ng kompromiso. Panalo na naman ang plano ni Ginoong Xiao. Binata, nalaman ng grupo natin ang imbitasyon ni Son Yao ngayong gabi. May masamang balak. Paano ito haharapin? Tanggihan na. Teka. Sa totoo lang, paglaruan natin ang kanyang plano. Hindi pwede. Nakataya ang dignidad ko. Sino ang mananagot? Ako na, CJ. gagawin. Ako'y gagawa ng kape. Jiang Yue, nababaliw ka ba? Nagpapakamartir ka? Binata, talagang. Susunod ka sa plano niya. Pero, dagdagan ng mga tao. Para siguradong magtagumpay. Naiintindihan. Yeson, tungkol sa kaso na ito. May karagdagang ideya ka? Sa totoo lang, tungkol sa kasong ito, may sikretong dapat kong pag-usapan sa iyo. Pwede ba tayong umakyat? HMP, hindi naman pala kagaling-galing. Attorney Chi, ayos ka lang ba? Halika na't. Ipahinga ka sa taas. Ang init dito. Bakit wala pa sila? MS, Jiang, yung malaking chismis mo, ito ba'y pagsisiksikan lang sa maliit na lugar? Hala. Huwag kayong magulo. Ang pangunahin, bagay na inaabangan, ay paparating na. Maghintay lang kayo. Yang hindi maapuhap na prinsip, nahuli ko rin. Sa wakas. Tara na. Diyos ko. Enoxon, ano nang ginagawa mo? MS, son. Eto ba ang pananakot mo? Paano ka nakapasok dito? MS, son. Anong nangyayari? MS, son. Bakit kasama mo si Attorney Chi? Ikaw pala. Nagtulungan kayo para iskandalohin ako. Jiang Yue, bruha ka. Umalis ka. Sabi ko umalis ka. Sundan siya. Huwag pakatakas. Miss Sun, hinto. Huwag kang aalis. Bilisan mo. Kiyu. Umalis na silang lahat. Umalis na tayo. Gusto kong humali. Naiinggit ako. Kiyu, nakadroga ka ba? Kiyu. Umiiwas siya sa akin. Pasensya na. Mauuna na. Ako.
Ano na problema sa mukha niya? Galit na ba siya sa akin? Huwag ko na lang, sabihin ulit. Kunin si Jen Dahay sa Macau ngayon. Ihatid kay Kiyu bukas. Sige, si Xiao. Paano naman, ang EC ni Sun Yao, ituloy ba natin? Sa ganitong sitwasyon, nag-aaksaya pa tayo. Pwedeng itapon yan. Hayaan na lang natin, opo. Jenny Wei, tingnan natin, gano'ng katagal po protektahan ni Kiyu ang anak ng sugarol na may mansadong nakaraan. Magiging, pa ba siya mo? Parating na. Eto na. Dali, Abogado Ki, kinakasuhan mo si Actress Sun ngayon. At sa isang bagsakan, ay dinala si Aktor Lin na nambubuli ng mga baguhan sa hustisya. Maraming usapan online ngayon. Paano mo, nakayanan sa ilalim ng presyon ng publiko na magsalita para sa mga biktima, ang dahilan kung bakit nagtagumpay? Ang kasong ito ay dahil sa aking assistant, si Jenny Wei. Napagtanto ko, na bilang isang abogado, dapat mong puksain ang lahat ng inhustisya. At huwag umatras dahil sa takot sa opinyon ng publiko. Miss Jiang, hindi ba't ikaw yung celebrity na nasangkot sa bullying scandal kamakailan? Paano ka naging assistant ni Abogado Chi? Ako ay isang artista. Pero pinangarap kong maging abogado. Ngayon pinili kong tumayo dito. Hindi lang para linisin ang pangalan ko, kundi bilang isang babae rin. Para sabihin ang ilang salita sa harap ng kamera. Ang sexual harassment sa trabaho ay hindi dapat maging pasan sa karera ng mga babae. Ang mga gumagawa ay dapat magbayad at ang dignidad ng mga biktima ay hindi dapat yurakan ng opinyon ng publiko. Ang tagumpay sa laban na ito ay hindi ang katapusan ng hustisya, kundi ang simula ng hustisya. Suportado ka namin. Magaling. Tama. Magaling. Miss Jiang, narinig kong nagretiro ka na sa showbiz. Magta-transition ka na ba sa pagiging abogado? Sino nagsabing umalis ako sa showbiz? Chismis lang yan. Sa pagiging abogado naman, hindi impossible. Sa mundong ito, laging may mga taong handa itaguyod ang ilaw para sa mahihina. At ako, ang siyang magpapasiklab ng Alam ko na, ang Weiwei namin ang pinakamagaling. Weiwei, 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 Weiwei. Jayang. Ang galing mo talaga. Jiang. Jiang, anong susuotan mo sa event bukas? Uniform ng schools. Jiang, narinig kong may laro ng basketball si Chiyo ngayon. Jiang. Alam niya pala na ang mga taong malapit lang ang tumatawag sa akin sa ganyang pangalan. Kita mo, Ang mga gumagawa ay dapat magbayad at ang dignidad ng mga biktima ay hindi dapat yurakan ng opinyon ng publiko. umalis kayo sa daan. Xiao. Iniwan na si Sun Yao, natalo sa kaso si Lin Haoran, bumibiling ang opinyon ng publiko laban sa atin. Sa huli, si Lin Haoran ang itinanghal na bagong artista ng taon. Ngayon sinasawata na siya ng lahat. Apektado rin ang presyo ng stocks ng kumpanya, 15% ang bagsak. Mga gamit na pampalit lang sila, makakahanap tayo ng kapalit. Ang tunay na problema ay ang mayabang na si Jenny Wei. Wiwi. Nakalimutan mo na ba na may bisa pa kontrata natin? Para sa bagong teleserye, siya ang gawing bida. Opo, Xiao. Pero yung palabas, may malaswang kwento at bastos na mga linya. Ayaw tanggapin ni Jenny Wei to. Wala siyang choice. Ma-expire kontrata niya sa isang buwan. Malinaw sa Section 7. Kontrolado natin schedule ng artista. Sabihin mo sa production. Ipa-announce bukas. Pero kung ganito, lalo lang siya magagalit. Galit? Gusto kong maranasan niya ang parusa sa paglaban sa akin. Opo. Gusto mo ng atensyon? Tingnan natin kung paano ka makakaalis sa gipit na sitwasyon. Ate, tingnan mo trending topics. Inanunsyo nila na bida ka. Sa gabi kasama ang John ng D. Award-winning na artista, pumapayag sa basurang palabas. Nababaliw na si Xiao. Weiwei, ginugulo niya ang reputasyon mo. Para yun sa mga boba, walang kwentang artista, puro malaswang linya, ang mga eksena. Halos malaswa.
Kakausapin ko siya. Xiao Xinji, pangahas ka. Bakit mo tinanggap ang walang kwentang proyektong yan? Ayaw ko. Hindi ko gagawin yan. CJ, ang penalty fee ay 352 milyong yuan. Hanggang ngayong araw para bayaran ng buo Ang halagang ito. Naubos na nga ang pera niya dahil sa tatay niya. Wala ka na. ng pera, di ba? Ang tatay mong sugarol, kakalaglag lang ng 2 milyon sa kasino. Isipin mo kung malaman niyang ikaw ang mananagot sa penalties. Hihilahin ka ba niya rito para mamasuka? Maging matalino ka. Bumalik ka sa akin. At mananatili ka, reyna ng telebisyon. 3 araw. Bigyan mo ako ng sagot. Tatlong araw. Kahit 3 segundo, hindi ko kailangan. Mas pipiliin pa ni Jiang Yue ang bumagsak ang karir. Kaysa magpakumbaba sa'yo. Hoy, Kiyu, kailangan ko ng tulong mo. Gustong kong i-demanda si Xiao Xinji hanggang mabangkarote. ang Starlight Entertainment ni Xiao. May pinakamalupit na legal team. Sinusubsob nila ang mga loophole. Nang walang mintis. Ang pagpatag sa kanila. Mahirap. Kung ganyan ang sinabi mo. Di wala na ako. Takas sa kanilang kuko. Kahit anong hamon ang dumating, sasamahan kitang lumaban. Jiang, Kiyu, ikaw. kahit gaano kahirap. Trabaho ko bilang abogado ito. Nahanap ko na. Addendum sa Artikulo 17 ng kontrata. Ang pagkakasulat dito, may mga loopholes. Ibig sabihin, pwede ko silang kasuhan pabalik. Walang duda. Pero kailangan magdaos ng press conference. Kontrolin muna ang imaheng publiko. Linisin ang pangalan mo. Alainan, deal. Tulungan ka ng mga aktres na ito. May utang na loob sila sayo. Paano mo nasubaybayan ang lahat ng aking tinulungan? Napakaingat mo, Atchari. Pamantayang gawain ng abogado. Ate Weiwei, ang ganda mo ngayon. Sa tingin ko rin, gagapusan natin sila. Anong ginagawa mo? Sino ang nagpasok sa'yo dito? Lumabas ka. Ang ingay mo naman. May patahimikin naman siya. Opo, Zenzen, Bitawan mo ako. Ano bang ginagawa ninyo? Pakawalan niyo ako. Bitawan niyo ako. Jenny Wei. Bakit ayaw mong makinig sa akin? Talagang, para sa kapakanan mo ito. noong teenage years ko pala, nahalata ko na ang mga plano mo. Lokohin mo ako ng isang beses. Kasalanan mo, hindi na kita pagkakatiwalaan muli. Jenny Wei, mas mabuting sundin mo ang utos ng kumpanya. Kahit mga proyektong, pangatlong klase lang ang ibigay ko. Tanggapin mo ng maayos. Xiao Xinji, makinig kang mabuti. Bawat salita at kilos, nire-record na lahat. Handa akong maging collateral damage. CJ,
Sana panindigan mo yang matapang mong asta. Mamaya, may espesyal akong regalo para sa'yo. Tara na. Ate Wei, ang galing mo. Kaya pala assistant ka ng sikat na abogado kahit paglalagay ng nakatagong camera para makakuha ng ebidensya. Flexing camera lang yon. Ginamit ko lang ang kanyang poder para makaporma. Akala ko makakakuha tayo ng mas solidong ebidensya laban kay Xiao Xinji. Kahit ano pa. Yung press conference mamaya. Sapat nang magpaputok ng balita. Mga kasama, ngayon, tinipon ko ang press conference na ito upang anyayahan ang ilang kapwa natin mula sa ating industriya at mga kaibigan. Hindi lang sila mga kasamahan, kundi tunay na kaibigan sa larangan. Samahan natin sila. Nako, ngayong taon na Best Actress na si Wu Zhenjian, Golden Phoenix awardee na si Su Yao, mga international star na sina Ren Xiaofei at Zhang Wan. Napakaganda ng lineup na ito. 3 pelikula na kami ni Weiwei. Pinapakita pa niya ang blocking ng extras. Paano naging pang-aapi yon? Bakit hindi niyo tanungin si Sun Yao kung paano niya inapakan si Weiwei para nakawin ang mga proyekto? Nasaan ang inosensya niya noon? Si Wu Zhenjian ay kilala sa prangkahang pananalita, matatapang na salita yan. May mga bumibili ng troll accounts para magpakalat ng kasinungalingan. Ganito na rin noon pang 10 taon. Sa screen, ang team ni Sun Yao ang nagbayad sa mga troll. Magbubulag-bulagan pa ba kayo? Lumalabas na ang katotohanan. Grabe ang pagkalat nito. Totoo ba to? Dapat ikulong ang mga yan. Sinong mag-akala? Anong klaseng tao? Malinaw ang ebidensya. Sa totoo lang, lubos ang dedikasyon ni Weiwei sa bawat proyekto. Nung nabali ang buto ko sa stunts, nagpuyat siyang mag-ensayo sa akin. Kung nang api siya, gagawin pa ba niya iyon? Noon pa man, alam ninyong lahat ang katotohanan. Tungkol naman kay Sun Yao, mayroon akong mga video evidence na ipapakita sa inyong lahat. Gaga. Walang sense of priority. Hinigpitan mo masyado ang damit. Hindi na ako makahinga. Gusto mo ba akong patayin? Pasensya na, Miss Yao. Ako, aayusin ko na po. Umalis ka dyan. Makan gate ang kamay. Ang Sam Iris sa couture gown ko. Kaya mo bang bayaran to? Paumanhin po. Pasensya na, Ate Yao. Kung ako sa'yo, luluhod na ako tumingi ng tawad. Baka sakali. Pag-isipan ko, di ka papaalisin. Ako. Patawarin mo ako. Pasensya ka na, Ate Yao. Huwag mo ko tanggalin. May diabetes ang nanay ko. Kailangan niya sweldo ko sa dialysis. Patawad. Patawad. Samahan mo ako kay Director Zhao mamayang gabi. Kalimutan na natin to. Ang sama, paano siya naging ganyan? Pipilitin ang luhuran, nakakagalit. Hindi dapat palagpasin. Gamitin natin tong pagkakataon para tugunan ang pang-aapi sa trabaho at iba pang sistemang sira. Mga palabas na, nagpapakita ng babae, na parang tangang-tanga. May mga linyang nakakainis tulad na, ang galing mo, kuya. Nang hihina tuhod ko, mga ganitong pang-aapi, ang tunay na problema. At yung ilang reporters, na ang camera ay nakatutok sa palda. Camera ba yan? O panghuhuli ng manyak? Noong ng 1 taon, pagkatapos kong mag-red carpet, ang naging usap-usapan ay yung kay Ren Xiaofei na nagkatawang hubad. Narito kami ngayon para ipaalam. Hindi gamit ang mga babae. O patalastas lang, tinuruan kami ni Vivi na labanan ng panghuhusga. Simula yan ng pag-unlad. Tama. Eksakto. Tumpak na tumpak. Sang-ayon ako. Oo. Maganda ang sinabi mo. Napakagaling na talumpati. Eksakto. Tama ng lubusan. Nandito tayo ngayon dahil itinuro ni Weiwei na hindi dapat magsirain ang mga babae. Dapat nating wasakin mga nakakasirang patakaran. Lainan. Zhang Yuwei. Sino ito? Pagpapabeya sa sariling ama. Paninirang puri rin ba? Ano? Ganoon pala siyang tao? Walang utang na loob. Kailan ka huling nagmalasakit sa akin? Pinabayaan mo ang sarili mong ama. Wala na akong matirhan. Tulog sa ilalim ng tulay. Wala ka bang konsensya? Paano ka naging ganito kasakit? Nakatira sa karangyan. Makislap habang. Natutulog sa tulay ang ama mo. Anong klaseng ama ka? Matagal na tayong hindi nag-usap. Nakakasuklam. Anong klaseng tao gagawa nito? Narinig niyo ba lahat yun? Ganito ba magsalita ang anak? Tao pa ba siya? Walang anak na dapat ganito. Itatakwil mo ang sariling ama. Mas masahol ka pa sa hayop. Narinig ko dati, ang ama ni Zhang Yuwei ay lasinggerong talaga na laging nananakit sa kanya. Ano naman, biyolohikal niyang ama iyon. Itatakwil mo ang sariling laman at dugo. Kasuklam-suklam. Maliwanag na. Peke pala ang mga dating gawa niya.
Jian Yue, lumabas ka sa showbiz. Umalis ka sa entertainment. Oo, eksakto. Jiang Yue, lumabas ka. Sino ka ba para ganyanin? Lumabas ka. Tumigil ka na sa showbiz. Magbitiw ka na. Umalis ka na, maging mabuting tao ka. Tama. Lumayas ka sa entertainment. Iwan mo ang industriya. Layas dyan, sino ka para magmal... Jiang Yue, lumabas ka na. Jian Yue, lumabas ka na ngayon. Matuto pang magpakatao. Umalis ka sa showbiz. Iwan mo ang industriya ng entertainment. Ikaw ba ang bagong sugar daddy niya? Hindi ba tama? Sige. Ayaw mo akong bigyan ng pera? E di ibigay mo sa akin. Huwag mong idamay ang iba. Ako si Jiang Yue. Walang naging financial backer kailanman. Mula noong magsimula ang karir ko, ako ang humila sa iyong suga pa sa sugal. Hakbang-hakbang hanggang sa narating ko. Hindi ako umasa kahit kanino. Ikaw, bulok ka mula sa buto. Binugbog mo ang asawa mo. Ipinagbili ang anak mo. Hindi ka rapat-dapat maging ama. Ganito pala ang ama niya. Mali ang ating hinala kay Jian Yue. Ipinagbili pa ang sariling anak. Saga pa pala sa sugal. Napakalabis naman. Arg. Walang hiya kang bata. Mangiinsulto ka pa? Papatayin kita. Nananakit talaga siya. Bakit siya nananakit? Tumawag na ba ng pulis? Anong gagawin natin? Nagsisimula ng magsuntukan. Tumawag ng pulis? Delikado ito. May arestuhin na sana siya. Nakakadiri. Ang kapal ng mukha. Ikaw. Walang respeto sa batas. Paano nangyari ito? Ayos ka lang. Okay lang ako. Bitawan mo ako. Walang hiya kang babae. Dugo ko ang nasa iyo. Hindi kita pakakawalan. Hindi mo ako matatakasan. Tigilang pagmasid. Hindi siya karapat-dapat sa luha. Alaynan. Nandito ako para sa'yo. Tara na. Kailangan natin ng first aid. Ano ang nangyayari? Bilisan mo. Ito ba ang pagmamalasakit mo? Wala akong pakialam sa iyo. Ayokong mamatay ka lang nang hindi ka nagbabayad. Umalis na tayo. Sige na. Bilisan mo na. Ako na ang bahala. Nasa noo mo ang hiwa. Akala mo superhero ka may third eye. Nakakakita ka na ng lahat. Ako na. Huwag kang gumalaw. Baka masaktan kita. You. Pwedeng pag-usapan natin si Jiang Dahay. Bakit mo siya binanggit? Gusto kitang maintindihan ng mas mabuti. Isang estudyante lang ako na may pusakal na ama. Lahat tinutuya ako. Sinasabing bobo ako. Akala mo ayaw ko magkolehiyo. Pumasa ako sa entrance exam. Kaso, ninakaw ng tatay ko, ang ipon ko, at tinaya sa sugal. Naiwan kaming lubog sa utang. Ako ang nagbayad ng utang niya. Nawala ang pagkakataon kong magkolehiyo. Pwedeng umiyak. Sino bang gustong umiyak? Matalino ako, alam mo ba? Pagkatapos ng high school, sumali ako sa isang ahensya at pumasok sa showbiz. Kung hindi, ipapasok sana ako ng lasinggerong ama ko sa mga nightclub. Akala mo wala akong pangarap. Merong akong mga ambisyon. Ano naman ang pangarap mo? Ewan. Kapag sinabi, huwag kang tatawa. Sa totoo lang, pangarap kong maging isang abogado. Pwede kitang turuan. Wala talaga akong pera ngayon. Hindi ko kayang magbayad ng tutor. Libre lang ito sa'yo. Nahuhulog ka na ba sakit? Anong iniisip mo? Kailangan nating maagang gumising para sa library. Magpahinga ka ng maaga. Naiintindihan ko. Pero Jiang, kapag nagkaroon ka ng pagkakataong bumalik sa showbiz, iiwan mo na ako, di ba? Anong gusto mo ngayon?
Wei. May cancer ang tatay mo. Bago siya mamatay, gusto kanyang makita isang huling beses. Nung minura mo ako ilang araw lang ang nakalipas. Malusog ka pa nga, bigla ka na lang palang mamamatay. Magandang balita to ah. Wei. Bago ako pumanaw, nais kong ibigay sa'yo ang abo ng nanay mo. Kung maaari, pagkamatay ko, nakikiusap ako, na ilibing mo ako kasama ng nanay mo. Talaga bang handa ka na ibigay ang abo ng nanay ko? Talaga. Kung pupunta ka, talagang ibibigay ko sa'yo. Walang ibang tao. Ang nakakaalam kung saan, nakatago ang abo ng nanay mo. Nasaan ka na? Jayang Dahay. Jayang Dahay, narito na ako. Nasaan ka na, Jayang Dahay? Nasaan ang abo ng nanay ko? Ibalik mo ang abo ng nanay ko. Anong abo? Anong pinagsasasabi mo? Jiang Yuwei, Jiang Yuwei. Sa tingin mo't hindi mo na ako kailangan, huwag mong isiping ang pakikipagsabuatan sa isang tanyag na abogado ay magiging kalasag mo. Patayin mo na ako kung gustong bayaran kita ng walang kwentang buhay na ito. Walang utang na loob, katulad ng putang inang nanay mo. Wala kang karapatang banggitin siya. Jayang Dahay, ikaw ang pumatay sa nanay ko. Halimaw ka. Salbahing anak, kung hindi dahil sa'yo, hindi mawawala ang 5 milyon ko. Sige, yamang close na close kay Attorney Chi at naglalandian kayo. Tingnan natin, magbabayad siya para iligtas ka. Huling-huli ka sa unang araw mo. Jiang Yuwei, iba ka talaga. Maghanda ka ng 10 milyon at dalhin dito sa lugar na ito o ipapapatay ko siya. Aba. Si Attorney Chi pala ang narito. Nasa iyo na ba ang pera? Nasaan na sila? Ibigay mo ang pera. O ang bangkay niya ang kukunin mo. Sa'yo na ang pera. Nasaan talaga siya? Sige, sakalin mo ako, patayin mo ako, mamamatay pa rin siya. Kiyu. Nandito ako. Huwag kang matakot. Nandito ako para iligtas ka. Huwag kang mag-alala. Ililigtas kita. Hindi mo ibibigay kay Jayang Dahay ang $1 milyong dolyar. Mas malala. 1 kwadrilyon. 1 kwadrilyon. Mula sa bangko ng langit at lupa. Jiang Yuwei, Chiyo, pagbabayaran nyo ito. Nakikiramay ako. Pasensya na. Kasalanan ko itong lahat. Siguro dapat ko nang umalis sa law firm. Kaya mo bang maging bituin nang wala ako? Kiyu. Parang wala akong may babayad sa'yo. Gusto mo, ang best actress ang gaganti sa'yo. Tigil na nga. Baba ka. Ang boring mo. Wala kang kasaya-saya.
Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Kiyu, huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Ayokong mag-isa. Ayaw kong mag-isa. Arg. Ang sakit parang impyerno. Yung putang abogadong yon, sinipa ng malakas hanggang mabasag tadyang ko. 30 mil lang binigay ni Boss Xiao. Sa hirap kong pinagdaanan, sino ka ba para magmalaki? Akala mo kaya mo, hamakin ako? Masyado bang maliit ito sa'yo? Walang kwentang matandang tanga, lahat ng pinapagawa ko. Sa'yo, palpak ka. Umalis ka na kung ayaw mong masaktan. Isang salita pa. Ipapadala kita kay Casino Boss Zhang. Tingnan natin kung kamay o paa ang puputulin niya. Boss Xiao, huwag kang magalit. Nagbibiro lang, biro lang. Aalis na ako ngayon. Aalis na. Huwag kang magalit. Boss Xiao, wala nang silbi si Jiang Dahay sa atin. Ano na ang susunod nating hakbang? May balita na, malapit na siya kay Kiyu. Kiyu, kung gayon bibigyan kita ng isa pang malaking regalo. Sa mga bagong empleyado, Boss Xiao, merong dating Cheng ang pangalan. Sabi niya, pinaalis siya ni Old Master Qi. Paano kung ipasok natin siya sa Zhou Law Firm? Hintayin natin ang tamang pagkakataon. Ano sa palagay mo? Dalhin mo agad ang taong to sa akin. Opo. Aki. Kiyu, anong ginagawa mo rito? Ako ay. Hay, ina. Paumanhit. Wala akong nakita. Attorney Xiao, ano ng problema? Isang binata mula sa Dragon Rise ay magiging intern sa firm. Para sa internship, pwedeng turuan mo siya. Magkasama ba kayo kagabi? Hindi. Hindi totoo yun. Ano nang ipinahihiwatig? Nako, mga matatanda na tayo rito. Naiintindihan ko. Teka, Yes Xiao, hindi kami. Pero ginawa mo. Impossible. Nakadamit ako. Pero ako ay naghubad. Kumusta kayong lahat? Ako ang bagong intern, G. Minky. Ito'y handmade na kandilang pampakalma. Regalo para sa inyong lahat. Inaasahan ko ang ating pagtutulungan. Ikaw ba si Jiang Yuwei? Ang sikat na artista? Pero huwag kang maingay. Si Ate Yuwei talaga. Swerte ko. Akala ko nagkakamali ako. Gustong-gusto ko ang drama mong Fantasies of the Rose. Yung eksena ng pag-amin na may baril sa dulo, umiiyak ako kasabay nyo buong gabi. At saka, sa Knight's Peril. Yung matagal na solo sayaw sa bubong. Yun ay textbook, klase ng physical acting. Ayos lang, walang espesyal. Saan galing itong batang to? Sinisilayan niya ako. Nag-inarte lang ba ako? Ate, ginawa ko to para sa'yo, mga kandilang pampakalma. Attorney Chi, nasa pinto na ang kliyente. CJ, pupunta na ako. Jiang Yuwei. Huwag mong kalimutan. Mga tungkulin mo bilang assistant. Xiaoming, di ba? Magtanong ka kung may di ka maintindihan. Tanungin mo ako. Chiyu, mahal kong kapatid. Ipapaalala ko sa iyo ang presensya ng nakababatang kapatid. Narinig kong, hirap ang buhay mo ngayon. Sobra si Old Master Qi, nagpapanggap na mapagkawang gawa, pero pinalayas. Sarili niyang apong pinalaki ng matagal. Di niya ako nagustuhan. Mr. Xiao. Ni-research mo ng gusto ako, di alam mo na, gusto kong bumanti sa mga chi.
Matalino ka naman, tulungan mo akong ibaba ang mayabang mong kapatid. Pagkakagastusan kita. Sabi nila tunay kang fan ni Weiwei. Papayagan pa kitang mag-ship kay Jenny Wei. Ano sa palagay mo? Huwag kang mag-alala, Mr. Zhao. Talagang, hindi kita bibiguin. Weiwei, 7 taon na kitang mahal. Pero bakit si Chiyo ang gusto mo? Kumpleto siya sa lahat. Ako ang tunay na nangangailangan sa'yo. 30% tamis. Hindi ako sigurado kung magugustuhan mo. Salamat. Nakataas ang kwelyo. Weiwei, patawarin mo ako. Ako'y walang kagalingan. Jenny Wei. Pagkatapos ng trabaho mo lang ngayon, sumama ka sa akin sa pampublikong aklatan. Personal na oras ko pagkatapos ng trabaho. Akala mo trabahador lang kita? Ano pa, babalik ka na naman sa pagiging sikat. Sa totoo lang, mas mabuti pang maging trabahador kaysa artista. Gusto kong maging masipag. Dapat igalang ng lahat ang karapatan ng may-ari sa ari-arian. Anong sakto? Nakakaistorbo ba ako? Buti napansin mo. Naiinggit ka? Saulain muna ang batas bago magtalakayan. CJ. Si Zhang Yuwei yan. Wala na siyang ningning. Siya yon, di ba? Ganon na lang siya kawalang ginagawa. Mga munting tagahanga ko lang. Gusto mo ng pirma, nak? Sira ba ang ulo niya? Nagpapirma kahit wala ng saysay. Umalis na tayo dito. Mga hater. Ate, inaatake ka na naman ng pollen allergy? Ang galing mong kilalanin ako. Baka isipin kong, stalker fan mo ako. Simulat sa poll, ako ang #1 fan mo. Totoo ba? Pipirmahan ko mamaya yan. Lalabas muna ako. Hoy Zhang, ano suot mo para sa event bukas? Uniform. Sa campus ang event eh. Zhang, meron daw basketball game si Chiyo ngayon. Zhang. HMM. Ang mga mata mo'y bumibilis ang tibok ng puso ko. Gising na. Magsi-close na ang library. Closing time na. Eddie uwian na. 5 minutong pag-aral. 1 oras na pahinga. Parang hindi ka naman nandito para mag-aral. Parang nandito ka para maglaro. Nag-aral naman ako. Nag-aral ako ng buong 1 oras. 0 minuto lang nakatulala. 10 minuto lang naman. Sa madaling salita, kung ang dahilan mo sa pagpunta rito ay hindi para mag-aral, hindi ka dapat nagpakita. Ako. Hoy. Nababaliw ka ba? Dati mas mabait ka naman. Mayroon din ba kayong man period? Si Kiyu para portable na freezer. Pinaparamdam sa lahat ang lamig. Mas malala na siya ngayon kesa nung una akong sumali. Sa law firm, nako, nakakainis talaga to. Baka naman, sobra ka nang nagpapansin kay Mr. Chinitong huli. Sino ba nagmamalasakit sa kanya? Personal assistant lang ako niya, at siya ang boss ko. Kapag bad trip siya, apektado ang aking kasiyahan sa Pero ate, lahat ng usapan natin ngayon palaging nauuwi kay Mr. Chi. Ate,
May nararamdaman ka ba kay Mr. Chi? Pakiramdam para sa kanya? Boss ko lang siya. Isang taong puro batas. Ang alam kausap, walang kwentang tao. Paano ko siya magugustuhan? Miss Jiang. Tandaan mo ang mga sinabi mo ngayon. Teka, hindi ko ibig sabihin. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Noong high school tayo, nag-confess ka sa school radio. Di ka naman nainis sa kakulitan ko noon. Ang boring ko talaga. Walang saysay at walang dating ang buhay ko. Di ko alam na magkakilala pala sila noong high school. Kailangan kong bilisan ng lahat. Dapat makuha ko si ate. Si Kiyo na yan, bakit parang nagpapakipot na nobya? Ang hirap pasayahin. Ano to? Namatay si Ksuk Xiaotang dahil sa bullying sa eskwela. Yung kasong yun, walang nangyayari sa kasong ito nitong huli. Sabihan, nagsusunog ng kilay. Si Attorney Chi dito. Ni-pressure na ba siya? Kaya pa bago-bago ang mood niya? O si ate nga pala. Bukas na ang birthday ko. Pupunta ka ba? Ay, naalala ko, makatutulong ako sa kaso. Susubukan kong makipag-ugnayan sa mga kaklase ni Ksuk. May magiging testigo sigurado. Pinadalhan ako ni Kiyo ng listahan ng mga posibleng testigo. Tingnan mo. Pinagpapawisan ka na para kay Attorney Chi. Tungkol sa birthday party. Birthday? Siyempre pupunta ako. Hindi ko palalampasin birthday ni Xiaomi. Isama na rin natin si Kiyo. Ang tense masyado niya. Kailangan niyang mag-relax. Si Attorney Chi. Sige. Bakit? Kahit sa sarili kong birthday, siya pa rin ang iniisip mo? Sige na nga, bukas na gabi na yan. Lolo, pinili na ng pamilya ang iyong mapapangasawa. Sa susunod na buwan ng kasal, kapag patuloy mong nakita ang babaeng yon, pagsisisihan mo. Censor, sabi ko na sa inyo, Lolo, ayoko ng arranged marriage. Ngiting-ngiti ngayon. Pero pagdating sa kaso, hindi naman ganyan kasigasig. Ikaw, ano nang nangyari sa'yo? Nagtatanong ako tungkol sa kaso ni Ksudami. Palagi ka na lang. Kasama ng intern na si Kia. May impormasyon ka na di mo sasabihin sa Kia. Kanina, pinag-uusapan namin kung paano tulungan ka. Sabi ni Xiaomi, Huwag mo na pakialaman. Ikaw na ang mag-alala. okay naman ako, pupunta ako sa birthday party bukas. Sama ka ba? Walang emosyon. Gusto mo sumama? Ang sungit mo kasi, makakasama pa sa'yo. Ayaw ko. Hindi kailangan. Salamat na lang. Bahala ka. Ang killjoy mo talaga. Jenny Wei, ang kulit mo, talaga. Tungkol sa party ng bagong kasama, mamayang gabi. Alam mo ba, sa bar malapit, sa office natin mismo, gusto mo sumama? Hindi. Marami akong gagawin. Huling tawag na to, aalis na kami. Aalis na kami. Lalala, maligayang kaarawan. Ito, birthday mo ngayon. Bakit mag-isa ka lang? Nasaan ang iba mong kaibigan? Pasensya na, ate. Nagsinungaling ako. Ang totoo, bukod sa'yo, wala akong ibang kaibigan. Huwag kang biro, Xiaomi. Kagaya mong tao, Xiaomi. Sikat ka kahit saan. Paano ka mawawala ng kaibigan? Anong kasikatan? Ako'y anak na pinabayaan ng ama. Hindi kinilala ng pamilya. Isang itinakwil na anak. Xiaoming, sa iyong kaarawan, huwag kang magsalita ng ganyan. At saka,
Sinong nagsabing wala kang kaibigan? Ako, at lahat sa law firm ay mga kaibigan mo. Ming Chi, maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Xiaomi, Ming Chi, maligayang kaarawan. Ating awitin ang birthday song para kay Xiaomi. Sige. Maligayang kaarawan. Nakababahala ang itsura ni Xiaomi. Nangangaligira ang balahibo ko. Maligayang kaarawan. Hoy. Hello. Jenny Wei. Nasaan ka? Kahina-hinala si Chen Mingqi. Bumalik ka na. Anong sinabi mo? Hindi kita marinig. Masyadong maingay dito. Jenny Wei. Sayo tayong magkasama. Akala ko may nangyari sa'yo. Okay lang ako. Mahina lang ang signal kanina. Anong problema? Ang ating iginagalang na abogado Ki. Posible bang nalaman mo na? Ako ay mas nakakaintriga kaysa batas kriminal? May trabaho ako sa law firm. Kailangan ko nang umalis. Ngayong nandito na palitan ang kanta. Ray. Ang ESU ay mausok. Kailangan ko ng sariwang hangin. Kiyu. Chiyo. Dahil sa'yo, itinakwil ako ni Lolo. Hindi rin ako pinapansin ni ate. Kung masira ang reputasyon mo, sasambahin ka pa rin ba nila? Masyadong maingay sa bar kanina. Anong emergency to? At kailangan mo ako? Ang aromatherapy diffuser galing kay Cheng Mingqi ay may microcamera. Hindi siya ang taong inaakala natin. Sinusubaybayan niya ang galaw natin. Hindi pwede. Microcamera? Sobra naman yan. Posible bang may hindi pagkakaintindihan? Parang hindi naman ganong tao si May. Hahanap ako ng ebidensya para ibunyag siya. Lumayo ka sa kanya. Iiwan mo akong mag-isa dito. Maligayang kaarawan sa iyo. Pero, siguro dapat, mas magtiwala ako kay Abogado Chi, anong masasabi mo sa unang hakbang ko? Hindi ko maintindihan kung bakit mo ginagawa ito. Siyempre, hindi mo maiintindihan. Isang pinagpalang gintong binatang tulad mo, hindi mauunawa ang sakit ng pagkatapon at paghamak. Hindi mo pa nasubukan ang tunay na desperasyon at pagtanggi. Ngunit sisiguraduhin kong malasahan mo ang mapait na pagdurusa Mayroon ba tayong hindi pa naayos na pagkakataon? sa tamang panahon. Abogado Ki, hindi na ako makapaghintay pa. Ang pumatay sa anak ko ay nakakalaya pa rin. Dapat sumama na lang ako sa anak ko. Tioksu, maging matyaga tayo. Malapit na ang ating pagkakataon. Kiyu, aalis ka na? Tumakas na abroad ang nambugbog kay Xu Xiaotang. Nawawalan na ng pag-asa si Tioksu. Kailangan ko ng mas malakas na paraan para pigilan ang pagtakas ng Chiyo, tumanggap ng $3 milyon para manahimik. Nangako siyang tutulungan ka, makamit ang hustisya, ngunit puro kasinungalingan lang. Ang pamilya ng nambubugbog ay agad siyang ipapadala sa ibang bansa. Ano ang sinabi mo? Akala ko pa naman ay marangal siya. Huwag kang mabahala, tutulungan kita. Harapin mo siya sa law firm.
Tignan mo ito, si Abogado Kiyu ay isang malaking manloloko. Nagsinungaling siya sa akin. Nangakong hulihin ang pumatay sa anak ko, pero wala namang nangyari. Sa halip, tumanggap siya ng suhol. Ngayon ang salarin ay malayang nakakagala. Samantalang narinig ko na yung bully na pumatay sa anak ko ay tatakas na sa ibang bansa. Mga abogadong sinungaling, karapat dapat mamatay. Niloko niya ako. Hindi ako kumita ng masamang pera. Nagtitipon ako ng matibay na ebidensya. Ayaw kong makinig sa kasinungalingan mo. Tinutulungan ang salari. Kasalabwat ka. Ikaw mismo ang kriminal. Mga tiwaling abogadong tulad mo dapat sa impyerno. Umusog ka. Hindi ako nananakit ng babae. Umalis ka na. Sasapakin ko ang lalaking karapat-dapat. Makinig ka. Si Abogadong $US isa 0 kada oras. Na si Kiyu ay libreng tumulong sa iyo. Kung gusto niya ng pera, hindi ka niya tutulungan. Ikaw. babawian kayo ng tadhana. Tito Xu, magtiwala ka sa amin. Bigyan mo lang kami ng panahon. Makakamit natin ang hustisya. Diba, Kiyu? Ikaw. Magtiwala ka sa abogadong. Ikaw, pagsisisihan mo ito. Kiyu, hintayin mo ako. Chiyo. Ang iyong impyerno ay nagsisimula pa lang. Igala ang lahat ng puwersa. Huwag hayaan ang mga bully sa eskwela na nang api kay Ksuk Xiaotang na makatakas. Nauunawaan ko, binata. May iba pang grupo na tila naglalayon sa inyo. Nais po ba ninyong puksain silang lahat ng sabay? Hindi na kailangan. Kaya ko itong harapin mag-isa. Nauunawaan. Dadaan po. Umalis ka na, kailangan kong mapag-isa. Mainit. Mainit na seafood congee na kayang pumatay ng gutom. Lumabas ka, hindi ako kakain. Kailangan mong inumin ito. Ibuka ang iyong bibig. Isang higit pa. Ang kawalan ng gana ay salamin ng nababagabag na isip. At saka, paano ka magagalit kung walang laman ang tiyan? Kapag busog ka lang, magiging malusog ka. Kapag malusog ka, may sahod ako. Huwag mag-alala. Kahit ma-freeze ang mga account ko, hindi ako magbabalam sa sahod mo. Ang relong ito ay katumbas ng 3 buwang sahod. Akala mo ba ako si Jiang Yue na ganoon? At saka, kung sakaling ipagdamot mo ang sahod ko, sisingilin kita ng 3% na interest bawat araw. Sa patuloy na pagtubo ng interes, utang mo sa akin ang buong buhay mo. Nagbibiro lang ako, wag mo namang seryosohin. Nahulog ang pilik mata mo. Bakit mo ipinipikit ang mga mata? Kiyu, niloloko mo ba ako? Ibalik mo. Ate, inukit kita sa tabi ng puso kong tanging pag-ibig, kung saan ito'y matinding humihibok, ngunit bakit lagi ka sa kanya nakatingin? Huwag mo akong sisihin. Chiyo, ngayon ay ikaw naman ang masaktan, sa hapdi ng pagtataksil. Ginoong Xiao. Nakahanda na ang bitag. Ngayon, bubuhusin natin ang lahat ng puwersa ng Angkan Xiao upang mabulok siya sa bilangguan. Hindi niya mamana ang Angkan Chi. Kaya mo to. Hindi ko palalampasin ang pagkakataon. Ate, may balita ba kay Attorney Chi? Hindi ko siya nakausap. Huwag kang masyadong malungkot, ate. Sa totoo lang, tungkol sa pagtanggap ni Attorney Chi ng pera, baka may mas malalim pa. Narinig ko na ang 3 milyon ay maaaring napilitan na tanggapin ito. Ang mga nasa likod nito ay may malalim na koneksyon sa Haicheng. Hindi niya sila matiis. Nauunawaan ko yon. Paano mo nalaman ang halaga?
Ako, narinig ko lang, kay Attorney Xiao na nabanggit. Hindi ko nakuha ang detalye, hindi ako sigurado kung... Tanging ako at si ang nakakaalam ng eksaktong halaga ng lagay. Hindi alam ni Attorney Xiao. Hindi alam ni Attorney Xiao. Cheng Mingqi, inosente ka nga ba? Ginoong Qiyu, sa archives ng law firm, may naiwan akong recorded evidence na magpapatunay sa aking inosensya. Po, ayos yan. Yang tusong si Chiyu, may backup plan pala. Eksakto, kaya kailangan kong madaliin ang pagbalik sa law firm para makuha ito. Sis, sabay na tayo, para sa importanteng bagay na to. Makakabuting may kasama ka. CJ, salamat talaga. MMHM. Kailangan kong makuha ang recording bago siya. Ay oo nga pala. Sis, tumawag si MS, Hong, kanina at sinabihan ka. Napuntahan siya sa firm, nakalimutan kong sabihin. Pupunta muna ako kay Imas. Naalala mo ba, yung money tree na nasobrahan mo ng tubig? Seryoso ito Bakit mo to binabanggit ngayon? At hindi ko sinasadya yun. Nung nagkita tayo ng magulang ng bully, ako mismo ang nag-record. Nasa ilalim ng paso ang recorder. Saka, tandaan mo to. Sinumang masyadong interesado sa ebidensya, posibleng may kinalaman. Gets ko. Xiao Ming, anong dahilan ng pagpunta mo rito? May hinahanap ka ba? Wala lang. Ibinabalik ko lang ang mga kaso, at aalis na rin agad. Alainan, O pala, ate, yung ebidensyang nabanggit mo, saan mo nailagay? Kailan mo balak bawiin yun? yung ebidensya, nasa. Sa totoo lang. Ay, nakalimutan ko. Pero huwag mag-alala, tatanungin ko sa susunod na pagkikita. Kasi, walang magnanakaw nun. HMM, tama ka, ate. Eko, wala nang ibang usapan. Aalis na ako. CJ. Mukhang may tinatago si Cheng Mingqi. Pero bakit si Qiyu ang itinuturo? Qiyu, kapag naisumiti ko na, makakalaya ka na, di ba? Huwag kang gagalaw. Walang tunay na bayani na di umaakyat sa pader. Pagkalabas ng bilangguan, mawawala ang masamang swerte, dudating ang magandang kapalaran, at maraming manliligaw. Ang lalapit sa'yo. Ano ba to? Paglilinis ng masamang swerte mo. Ilang araw kang nakakulong. Nga pala, pag uwi mo, gumamit ka ng dahon ng suha. Panglinis ng dumi, pampaalis ng lahat ng kamalasan. Una kong naranasang, may nagmalasakit sa akin ng ganito. Bakit ka biglang nagsasabi ng ganyan? Aalis na ako. Qiyu. May sasabihin akong napaka-importante bagay sa'yo. Ano bang kailangang sekretong pag-uusapan? Magko-confess kaya siya sa akin? Pasensya na. Nagkamali ako ng hinala sa'yo. Si Cheng Mingqi, ang tunay na kahina-hinala. Yun lang. Yun na yun? Hindi mo alam, ang kakaibang pag-ugali ni Chen Mingqi. Nitong mga nakaraang araw, ang air freshener ay may nakatagong mga kamera. Nakahanap pa siya ng ebidensya. China ko, tao siya ni Xiao Xinji. Ikaw? Bakit? Nananatili pa siya sa kumpanya? Bigyan mo ng sapat na lubi para magpakamatay siya. Attorney Chi, muntik na yun. Pero sigurado ka, ang katotohanan ay lalabas. Ang mga chismis ay mawawala rin. Lanan, laging lumalabas ang katotohanan. Gaya ng peking pagkakakilanlan. Nakalaunay mabubunyat. Attorney Chi, ano ang ibig sabihin yan? Gaya ng sinabi ko,
Isang matalinong intern na tulad mo, ay dapat makaunawa. Anong ginagawa ni Xiao Xinji? Bakit walang kilos? Patay na ba ang mga Xiao? Masamang timing. Tanggang bata, sino ang nag-utos sa'yo na gamitin ang yaman ng pamilya laban kay Chiyo? Dalawang malaking proyekto na hinto ng mga Chi. Naiintindihan mo ba ang pinsalang nagawa? Kung makikialam ka pa kay Chiyo o sa kanyang mga tao, itatanggal ka sa pamilya. Ang mga Xiao ay hindi nangangailangan sa'yo. Chen Minky, huwag mo akong bigyan. Q. Nakita ko si tagapangasiwaki sa pintuan. Pinabigyan kanya nito. Sandali lang. Hindi mo ba gustong malaman ang tunay na pagkatao ni Cheng Minky? Siya. Hindi ba siya isang intern lang? Maaaring siya ang aking kapatid sa labas, anak sa labas ng pamilyang Ki. Ano? Eddie. Kaya may hidden agenda siya sa'yo. Nilalapitan niya ako para maghiganti sa pamilyang Ki at sa akin. Kaya ang paglapit niya sa akin. Ang pagiging malapit niya para sirain ka rin. Baka may mas malalim pa. Gusto mong umamin siya mismo. May mga kamera dito. Emperatrice Jiang. Kaya, kailangan kong makipagtulungan ka. Q, nakapagtanggap ka ng suhol. Pinaghirapan mong maghanap ng ebidensya para mapawalang sala ka. Takot kang magkaroon ng eskandalo at mawalan ng mana. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ito ang testamento na tinulungan ka ni tagapangasiwa kinakawi para mapigilan ang kapatid na pumalit sa'yo bilang tagapagmana ng Ki. Mali ang pagkakilala ko sa'yo. Aalis na ako. Mag-resign ako ngayon. Ganun ba? Ang lolo kong walang puso. Pinag-isipan ba talagang ipamana sa akin ang angkan ng Chi? Paano ko palalampasin ang pagkakataong hindi na mauulit? Heto na. Ikaw. Anong ginagawa mo dito? Panghihimasok, pagpeke ng dokumento, 3 taon sa bilangguan niya. Takot ka lang sa makakamit ko. Kaya mo ko ginigipit. Cheng Minky, tigilan mo na ang paghakahaka. Ate, kahit ikaw ay iiwan ako, Walang nag-iwan sa'yo. Ikaw ang masyadong nagbalak. Nasa fiscal na ang ebidensya. Sinasapian ka ni Xiao Xinji sa paggawa ng krimen may patunay. Hindi rin siya makakatakas. Chiyo, Jiang Yuwei, babawian ka rin. Kahit wala ako, hindi ka rin tatagal. Dalhin niyo sa pulisya. Nagawa na kay Cheng Minky. Susunod, ang kaso ng pananakot sa eskwela. Walang pakialam si Cheng. Ang suspect sa pambubuli ay sumuko na. Ngayon, sayo naman tayo. Akin. Lanan. Anong karapatan mo para kumatawan kay Jiang? Dahil ako si Qiu, tagapagturo ni Jiang Yuwei, ang mentor niya. Pirmahan mo ang dokumento, President Xiao. Diretsahan ang aming kahilingan. Ideklara ang mutual na kasunduan at tapusin ang kontrata ng maayos. Ang lakas ng kapangyarihan mo, Abogado Qi. Ang kontrata ni Jiang Yuwei ay malinaw na nagsasaad. 352 milyon ang multa. Paano natin ito maayos na wawakasan? Ikaw ba ang sasagot para sa kanya? Ang mga penalty clause ay nangangailangan ng lehitimong kontrata. Ang clause 17 ng kasunduan nyo ay may mapang-abusong kondisyon. Naghain na ako ng petisyon sa lupo ng arbitrasyon sa paggawa. Abogado Qi. Talagang nagtataka ako. Ano ba talaga ang ibinigay ni Jiang Yuwei sa'yo? Bakit ganyan ka katapat sa kanya? Pirmahan mo, President Xiao. Ang pag-aksaya ng oras ko ay hindi makakabuti sa'yo. Aha! Ngayon naiintindihan ko na. Si Jiang Yuwei ay nawalan na ng lahat. Pero yang magandang mukha. Pinagbigyan ka ba niya sa kama? Qiu, pangahas ka. Sinaktan mo. Gigibain ko ang legal career mo, hindi. Sisiguraduhin kong kayong dalawa ni Jiang ay magkakasundo. Tandaan mo, hindi lang ako abogado ng Zhaoyu, kundi tagapagmanarit ng pamilyang Qi. Sa tingin mo ba ang pamilyang Xiao ay manganganib para labanan ang mga
Kiyu, kung wala ang pangalang Ki, wala ka talaga. E ano naman? Kalamangan ang magandang lahi. Sa ngayon, nagtatalo ka na. Wei. Dali, pumunta ka rito. Mukhang handa na ang dalawa na mag-away anumang oras. Si Attorney Chi parang masyadong mahinahon. Madali siyang targetin. Bantayan mo sila, paparating na ako. Kiyu. Ikaw, bakit nag-isa kang nakipagharap sa gagong siyaw? Kinabahan ako. Kung may nangyari, sa'yo, ano nang gagawin ko? May pakialam ka sa akin. Mahalaga ka sa akin. Mahal kita. Ako rin. Hello, Miss Jiang. Pumayag na ang Star Glory. Nakanselahin ang kontrata ng mapayapa. Babayaran kanila ng 5 milyon bilang danyos. Alainan, CJ, naiintindihan ko. Pumayag talaga si Xiao Xinji. Napayagan akong umalis at babayaran niya ako ng 5 milyon. Kailan pa sumisikat ang araw sa kanluran? Ikaw ba ang dahilan, Kiyu? Ikaw ba gumawa nito? Sabihin mo sa akin. Gusto mong malaman? Elsan, Sumama ka sa akin at sasabihin ko. saan mo ako dinadala? Ipikit mo ang mata mo. May regalo ako. Anong ginagawa mo? May sorpresa ako. Ano nang ginagawa mo? Inaugurasyon na. Maligayang bati. Inaugurasyon na. Kiyu. Seryoso, nahiya ako ng todo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Isusuot ko sana iyon. Handa na ang paborito kong outfit. Sa ganitong importanteng okasyon, ganito manamit. Nakakahiya. Jayang, hindi ba't matagal mo na gustong magtayo ng ahensya? Simula ngayon. Ako na ang legal advisor mo at investor. Pero tandaan mo, doblehin ang puhunan ko, deal. Kiyu. Ang galing-galing mo. Elnan. Di masama. Tingnan mo, nagustuhan mo ba? Congratulations. Kiyu. Ang kulit-kulit mo. Bakit mo ako pinigilang mag-outfit? Masisira makeup ko sa pag-iyak. Sira-sira ang makeup. Pumangit ang eyeliner. Di ka empatahanin ang ganda mo, movie queen Jayang. Halikan na tayo. Kiyu. Ikaw. Bakit mo ako ginawa ng napakaraming bagay? Paano ko sasabihin kay Jayang nang mas makahulugan? Pumunta ka sa bahay ko mamayang gabi. Handa ka ba? Abogado Ki. Hanggang kailan ka upo dyan?
Jiang Yue. Ano ang karapatan gawin ito sa'yo? Nobyo. Nobyo na nga. Nobya. Magandang umaga. Umaga. Reyna ng pelikulang Jiang. Saan ka patakbo? Sinusubukang umurong. Gagawin ko ba? Tumayo na tayo agad. Kung mananatili tayo. Sa kama ng matagal. Baka ako'y magpakalalim sa'yo. Sabado ngayon. Marami tayong oras. Mali ako. Nagkamali ako. Okay. Pero may trabaho pa tayo ngayon. Pakiusap. CJ. May plano rin ako. Lanan. Edi CJ. Pag may mangyari man, sabihan mo agad ako. Sabay natin haharap. Deal. Okay. Papuntahin ko ang driver mo. Kailangan kitang kausapin. Arg. Tumigil ka sa pag-aastang mayaman, ha? Bakit mo ako pinatawag ngayon? Ginoong Jiang. Maupo ka. Ang pagpupulong ngayon ay para makita mo ang anak mong babae. Makipag-usap ka. Ayos. Jiang Yue, gusto mo bang bisitahin ako ng walang galang na anak mo? Sige. Kailangan kong pagbayarin siya. Dalhin mo siya rito. Maghintay ka. Malapit na siyang dumating. Binibining Jiang. Pinahatid kami ng amo para sunduin ka. Kiyu. Mauna ka na. May asikasuhin pa ako. Maabutan na lang kita. Esan. Gino, balak ni Xiao Xinjina atakihin ang ahensya ni Weiwei. Pag-isahin na ang dalawang kumpanya. Simulan agad. Anong ginagawa mo rito? Walang utang na loob na anak. Ako ang nagpalaki sa'yo sa loob ng maraming taon. Ngayon nakipagsabuatan ka pa. Sa abogado para linlangin ako. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera ngayon, sisikailan kita. Tigil. Nagpalaki sa akin. Buong buhay mo, puro sugal lang ang ginawa mo. Nanakit ng tao, wala kang ibang nagawa. Paano namatay ang nanay ko? Huwag kang magkunwaring walang alam. Yue. Kapag may nakatatanda, hindi dapat bastos ang pagsasalita ng bata. Ang pag-aatubili ay nag-iiwan ng kapahamakan. Kumilos ka na, manood ka at matuto. Ito ba ang paraan mo ng pagtrato sa sariling anak? May kapal ka pa ng mukha para magpakamatanda? Karapatan ko to. Ako ang nagbigay buhay sa kanya. Ako ang may kontrol sa kanyang pag-iral. Walang kwentang babae. Kahit bugbugin ko siya hanggang mamatay. Problema ko yan. Wala kang pakialam. Karapatan ko bilang magulang. Ika-21 siglo na. Kahit matanda na ako, alam ang gender equality. Ang pagpapalaki ng anak na babae, mas mahalaga pa sa lalaki. Meron kang napakatalino't magandang anak. Pero sinasabing walang halaga? Si Jiang Yue, nagsumikap mula sa wala, at lumaban sa sariling sikap. Isang palamunong tulad mo, kailangan pang magpakabuti, para maging karapat-dapat na ama. Sa halip na pahalagahan siya, nandito ka pa rin. Binabastos ang anak mo, hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Maging hayop sa susunod na buhay. Nakakadiri, sa anong karapatan? Karapatan ko bilang ama niya, alam ng lahat. Korap ang industriya ng entertainment. Ang pera niya, marumi ang pinanggalingan. Gastusin ko ang pera niya, karapatan kong lahi. Pabor pa nga ito sa kanya. Pangahas mong sinasabi yan. Duwag na walang bayag, dapat tanggalin ang gulugod. Basagin ang buto niya. Siguraduhin na, hindi na siya makakatayo. Itapon sa bahay ampunan, panatilihing buhay lang. Ako, nagkamali ako. Hindi ko na siya guguluhin. Maawa na kayo. Nakakatakot ang aura ni Lolo Ki. Ito ba ang bisa ng otoridad? Lolo Ki, ipinarito ninyo ako para sa mahalagang bagay?
Bakit niyo ako tinutulungan? Ikaw. Ang babaeng mahal ni Chiyo. Ako, tiwala ako sa desisyon niya. Si Chiyo. Matatag na bata pa lang. Naranasan ng hirap. Maging mabuti ka sa kanya. Naiintindihan ko, Lolo Ki. May ginawa ba si Lolo sa'yo? Wala. Pinatawag niya si Jeng Dahay na pumunta dito. Nakilala ko nga, ang amang salgador niya. Talagang, isang kaiyahiyang tao. Alam mo palang lahat tungkol sa ama ni Weiwei na ganoon, pinapunta mo pa rin para hamakin si Weiwei. Ito ba ang tinatawag pasalubong? Nasisiyahan ka ba talaga sa pagmando sa buhay ng tao? Kiyu. Hindi ganyan ang Kuminahon ka muna. Kung hindi ko, ginabayan ang landas mo. Baka kung anong, gulo ang pinasukan mo ngayon. Dapat nga pasalamat ka, sa magandang kapalaran mo, pinanganak kang may katsarang pilak. Kiyu. Hindi mo naiintindihan. Wala talagang masama si Lolo. Tumulong siya sa akin. Lolo, pasensya na. Binibini. Mali ang pagkakaintindi mo sa Panginoon. Matigas ang salita pero mabait ang puso. Mahal na mahal niya. Kayo ni Binibini Jiang. Pinagbabantayan kayo ng seguridad. Akala mo ba, payag na lang si Xiao Xinji nang walang imik na hindi kikilos ang Angkan Xiao? Tama na. Umuwi na tayo. Anong problema? Weiwei. Natatakot ako na si Lolo ay pwedeng pumigil sa'yo. At natatakot hindi kita maprotektahan. Gusto kong lumaya ka, hindi mabuhay na nakakulong. Tulad ng buhay ng nanay ko. Lagi na lang nakagapos sa mahigpit na alituntunin ng mayayaman. Okay lang, Kiyu. Mabait naman si Lolo mo sa akin. Talaga, ayos lang ako. Si Lolo mo. Ang humarap kay Jayang Dahay para sa akin. Hindi na niya ako molestingin pa. Huwag kang mag-alala. Ayos na ang lahat. Sa ilang araw, ay anibersaryo ng pagkamatay ng nanay ko. Sasama ka ba sa akin? Para dalawin siya. Siyempre naman. Sasabihin ko sa kanya na ang anak niya ang pinakamabait na tao sa buong mundo. At ngayon meron na siya napakagandang nobya. Sige na, huwag ka nang umiyak. Tita, karangalan kong makilala kayo. Ako po ang manugang inyo. Tagumpay ang law firm ni Kiyu ngayon. Marami na siyang natulungan para makamit ang hustisya at naitatag niya isang napakagaling na kumpanya. Ehem. Po. Ang binata ay nahasa na. Sadyang ganoon. Ihanda ang dokumento para sa paglilipat ng equity. Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa kanya. Tungkol sa isyu ng pondo, maghanap ako ng paraan para dito. Huwag kang magmukhang malungkot. Mataas na pamantayan at mahigpit na pangangailangan. Gastos na ng gastos.
Maayos ang pagbabudget ko, akala ko. Nang magsimula ang pagpepelikula, lumobo ang mga gastusin. Huwag kang mag-alala. Binata, Binibining Jiang, inutusan po akong ihatid titulo ng ari-arian ng Xingyiao Talent Agency at equity transfer papers ng Chi Group sa inyong dalawa. Sabi po ni Sir, pumasa kayo sa pagsubok. Ito ang nararapat sa inyo. Kiyu, ngayon hindi ka lang pangunahing shareholder ng kumpanya, kundi pati na rin pinakamalaking shareholder ng Ki Group. Walang duda na tagapagmana ng Highcheck. Kaya ngayon, hindi kita matawag na Attorney Ki. Si Ki na ang tawag. Hindi ba't ikaw din ang astig na si tambal tayong makapangyarihan? Eksakto. Ewan, kung tayo naman, tawagin na lang natin. Diyos na tambalang makapangyarihan. Esan, Naku. Ang pangalan mong napili ay tunay na. Mahirap purihin. ikaw na ang pumili. Pambihirang koponan ni Ki na lang. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa aking bagong pelikulang premiere. Ngayon, kung may mga tanong kayo, huwag kayong mahiyang magtanong. Binibining Jiang, ang blockbuster na shipwreck na kumakalat ang chismis na hango sa tunay na kwento ni Attorney Chi. Maaari ko bang itanong, kailan kayo magpapakasal? Dadalahin ko pa ang opisina ng marriage certificate dito. Magpapakasal. Depende yan. Kailan papayag si attorney? Napakasalan ako. Eksena ng pagliligaw. Kapag nag-propose kami, i-live stream namin. Jenny Wei. Nagsabot ka sa mga Ki para nakawin ang kumpanya ko. Napilitan akong takas sa pamilyang Xiao. Parang kalye. Ngayon, isa sa atin ang mawawala. Ako'y nagagalak na makatanggap ng parangal na ito. Naniniwala akong nararapat ito. Ate Weiwei, samahan mo na ako. Saan? Hindi pa tapos ang mga interview ko. Saan tayo pupunta? Ay naku. Zen, ano ng problema mo? Ang victory party ay sa Pitoye, di ba? Nagbago ang schedule, may bagong plano. Baka mamis ang maswerte oras. Papatayin ako ni Attorney Chi. Anong maswerte oras? Bakit ayaw dumating ng elevator? May plano na hindi ko alam. Bilis, madali, naubusan na tayo ng oras. 5, 4, Anong ginagawa mo? 2, 1. Sorpresa. Sorpresa. Jiang. Ang ideal kong lalaki, dapat gwapo, matalino, at syaga sa pag-aasar ko. Ang 8 taong gulang na Ki ay hindi marunong magpahalaga. Ang Ki ngayon ay gustong ituwid ang lahat. Ang inilarawan mong bilang ideal mong lalaki, gwapo, matalino, at nagtitiis sa pag-aasar mo. Si Attorney Chi yan. Eksakto, si Attorney Ki na, sakto siyang tugma sa mga hinahanap ni Weiwei. Gagawin mo bang panghabang buhay ang ideal na ito? Sabihin mong oo. Oo. Sabihin mong oo. Oo. Saan ka nanggaling kanina? Ang tagal mong kumilos? Dumating na ang tamang oras. Naway laging sumailalim ang barko ng Ngayon, ako naman ang susunod sa'yo. Alam nan,